Yung mga kamasa, welcome back again sa ating YouTube channel. Ngayon ay gagawa naman tayo ng 2 kilos pandesal. At ito ay request ni Ma'am Veronica Hiner or Giner. Bali, ni-request niya to sa akin na nagtatanong siya kung wala daw akong pang 2 kilos na masa. Kaya ginawa ko siya ngayon. So, Ma'am, shout out po sa'yo. Sana mapanood nyo ito. At pasensya na po kayo kung hindi agad na gawa na. May nauna po kasi nag-request sa atin ng 3 kilos, kaya mas inuna ko siyang gawa ng 3 kilos na pandesal. So tara po, umpisa na natin. Pero bago yan, mag-intro po muna tayo. Masa, umpisa na natin. Dito na lang natin siya mamasahin. 2 kilos lang naman, kasya na siya dito. Bali, ang unahin natin ay tubig, sukal, asin para matunaw natin. So umpisa na natin. Bali, ito yung tubig. Tinimbang ko na to 1,230, kasama na dito yung gatas. Ito, isasama nyo sa timbang yung gatas, yung evap milk. Bali, yung timbang nitong tubig ay 1,130 plus 100 grams na gatas, to 1,230 grams na tubig. So kung tatakalin natin sa lata, one, two, tatlong lata. Tas ito, evap milk 100 grams. Yan. Kulang-kulang 1/4. 3 in 1/4. Bali 3 in 1/4. Tatlong latang tubig, 1/4 na evap milk. Yan. Ilagay na natin yung tubig at gatas. Sugar, wash. Yan, 400 grams. $30 grams na asin. Half tablespoon na sugar na sap instant or angel sap. Pwede ring red star, kaso yung red star kailangan nyo pang paalsahin sa tubig bago nyo ihalo sa masa. Bali, mano-mano lang din to. At ito po ay overnight po yung paalsa nito. Masahin nyo ng alas 6 ng hapon, maluluto nyo ng alas 4 rin ng madaling araw. At ito yung lard natin, maya-maya na natin ilagay. At ito yung oil. Ito nga pala ay 80 grams lard. At 80 grams din na mantika. Pero mamaya natin ilalagay ito. Yan. At ito yung ating harina, 2 kilos.
Haluin lang muna natin siya, tunawin natin yung asukal at asin para hindi siya buo-buo. So, nagugas naman ako ng kamay at kaya nga masang kamay, kakamay natin. So, bawal po sa Marte. Kayo na pong bahala kung maglalagay kayo ng pampabango, vanilla, or kahit ano. Ako po kasi hindi na naglalagay sa pandesal. Mas gusto ko yung natural na amoy ng pandesal. Kung wala po kayong evap milk, pwede rin po ang powder milk. Evap milk po kasi yung available sa akin, kaya ito lang ilalagay ko. So, tunaw na yung asukal at saka asin. Lagay na natin yung lard. Turugin lang natin ng konti. Tapos nabubuli. Then, lagay na natin yung kalahati ng mantika. Huwag po natin iubos kasi tulad nung una, kailangan natin to sa kamay. Para hindi na tayo mag-add ng oil mamaya. Yun, doon na din tayo kukuha. Lagay na natin yung harina. Ayan. Haluin lang natin ang dahan-dahan. Pwede natin paikot-ikutin yung langgana. Doon ko sana mamasahin to sa bangkay, kaso mas maganda yung makita ni Ma'am Veronica na pwede namang masahin to sa planggana ng 2 kilos. Pag wala na yung tubig, pwede na natin siyang diin-diinan. Diinan lang natin ang diinan hanggang sa medyo kuminis na siya. Hindi naman natin kailangan pakinisin to ng kinis na kinis tulad ng minakina. Bali-baliktarin nyo lang, okay na yan. Yan. Dapat po ganito lang katigas yung masa nyo. Hindi masyadong malambot at di rin naman matigas. Para hindi kayo masyadong mahirapan magpapakinis. Saglit lang naman po itong masahin ganito. Matagal na ang 5 minutes dito. So, depende na lang din yan sa inyo kung gaano nyo kakinis gusto. Kasi hindi ko na pinapakinis ng sobra yung pandesal.
Mas maluwan po kasi maghalo pag doon sa bangka. Dito kasi yung isang kamay mo kailangan nakahawak na sa planggana. Yan, okay na po yan. Okay na to sa akin. Pero depende sa inyo yan kung gusto nyo pang patagalin. Pero sa akin makinis na to. Ngayon, dito natin kailangan yung mantika na itinira natin. So, kuha muna tayo ng raspa. Okay. So, kailangan natin lagyan ng mantika para hindi siya dumikit sa planggana. Mawala yung pagkadikit niya. Tayurin lang natin yung nanikit para hindi naman sayang. Dindinan nyo lang ganyan. Kita nyo lang, hindi na siya dumidikit. Yun ang silbi, ang purpose ng oil. Kung kinulang yung tinira nyo, pwede naman kayo magdagdag para wag lang dumikit. Ilalagay ko na lang po sa description box yung complete ingredients nito para doon nyo na lang makopya. Ayan. Okay na po to. I-rest lang natin siya ng mga kahit mga 10 minutes or 20 ganyan para medyo siya bago natin siya bastonin. So, takpan lang natin siya
Kahit ano, kung may plastic kayo or tela. Pero ako, ito na lang, itatatakip ko yung planggana. Pinagtimbangan ko lang naman ang harina. Yan. Yung mga kamasa, bastonin na natin. Lagyan na natin sa lamisa. Ito na siya. Buhatin lang natin, iangat natin sa lagay natin dyan sa lamig. Then, i-flat nyo lang siya ng konti. Then, bastonin natin. Kung hindi nyo pa po nasusubukan yung ganito, praktisin nyo lang po ng praktisin. Kung balak nyo talaga mag bakery, mas maganda ito yung matutunan yung basto. Try lang ng try hanggang sa makukuha nyo rin to. Pagulungan natin sa pulbos. Kung masyadong mahaba sa inyo, pwede natin putulin. Igsyan nyo lang yung baston para hindi kayo mahirapan magbuhat. Maganda po ganito lang kahaba para ano, kamera pa.
Itupi nyo lang yung modulo, saka nyo itupi uli. Ay, itupi ganyan. Then, i-roll nyo na. I-roll. Ito yung pang roll. Ito yung pang diin. Para hindi siya bumuka. Para lang kayo nagro-roll ng ano. Kung nakasanayan nyo i-roll. Sa una parang hindi mo matututunan, pero pag tinry mo ng itinry, madali lang pala. Magbe-bakery kayo, mas maganda mayroon kayong ganito. Ako lang din po ang gumawa nito. Bili lang kayong plywood tsaka yung mga palutsina na kahoy. Malaking bagay ito sa pandesal. Marami kang mapaglalagyan ng basto na pandesal. And bali, i-release lang po natin to ng mga 15 to 20 minutes para medyo malambot na siya. Hindi siya elastic. Pag hinila mo yung umuurong, pangit kong putulin yun. Yan mga kamasa, putulin na natin. 20 minutes na natin siyang napahinga. So, malambot na siya. Hindi na siya umuurong kapag hinihila. So, kapag hindi pa kayo sanay magputol, maganda mayroon kayong timbangan para ma-sure nyo yung bigat ng pandesal nyo. Sa isang putol, titimbang kayo ng mga 25 to 27 grams ganyan. So, sa una, ay ito yung ginagawa kong sukatan yung aking daliri na hinlalaki. Pero, mahirap sukatan yung daliri kasi hindi magkakapares yung haba at laki ng haba ng daliri natin. Kasi medyo maliit, kaya yan. Tansyado ko na to sa 20 to 25 grams hanggang 27. Yan. Yung haba niya. Yan. Yan.
dapat meron kayong timbangan, timbangin nyo muna to. Then kung mabigat, bawasan nyo hanggang sa sakto siya sa 20, 25, kahit 27, ganyan. Then ito lang muna yung gagawin nyo, sukatan yung na perfect nyo na ang timbang. Gawin nyo ganyan lang muna sa una. Yan, itatapat-tapat nyo lang ganyan. Hanggang hindi nyo pa natatansya yung lalaki, haba. Yan, hanggang sa marunong na kayong magtansya. Bago kayo magputol, tingnan nyo muna kung pantay-pantay yung laki ng baston nyo. Yan. Kung medyo malaki, pilahin nyo. Then kung medyo maliit, iurong nyo. Basta mapantay nyo yung laki niya hanggang doon sa dulo. Saka kayo mag-start magputol. Para yung laki, ay yung haba, ma-maintain nyo. Yan. Ayan. Pwede naman pong 5x7 lang yung laman. Pero kung gusto nyo makatipid sa tray at sa pagluluto, maluwag pa rin naman po. Kaunti lang, hindi naman pa-alsay masyado to eh. Kaya okay lang ganyan na 6x7. Yan mga kamasa, bali tapos na natin putulin. Bali ito yung naputol natin. Bali 4 na tray, panlima yon, hindi siya kompleto. Bali ang laman nito ay 42 pieces. Yan, 6x7, 7x6. 42 po ang laman yan. Bali 182 pieces kasama na yun. So idugtong ko na lang siguro dito yung pagluto, para kahit pa paano may idea din kayo sa pagluto. Madali lang naman yun. Pagkasindi nyo ng oven, painitin nyo lang konting oven. Then, so mga 10 to 15 minutes sa baba yung pandesal. Then kapag may nakita na kayo medyo mapula na sa gilid-gilid nya, pwede nyo na siyang itaas. Then mga 5 minutes siguro, o hindi ko maano yung saktong oras ng maluto siya, kasi depende rin sa oven, sa init ng oven. Kaya silip-silip lang para makita nyo kung okay na o hindi pa. So bukas ng alas 4 ng madaling araw pa ito may luluto. So bukas ko pa ito may edit. So mga kamasa, good morning. Bali alas 4 ng madaling araw ngayon, at isasalang na natin yung pandesal. Yan. Kasi hindi na tayo ng oven kanina, hindi ko na naipakita. Bali sa ibaba muna natin isasalang. Yan, dalawa lang ang laman ng tray ko sa baba. Bali 4, baba taas.
So, hintayin lang natin pumula. Yung mga kamasa, check na natin kung pwede na. Labas lang natin ng konti para makita natin. Ayan, ganyan yung sinasabi kong konting pula. Pag nakita nyo yung ganyan, medyo mapula na, pwede na itaas. Then yung isa, then pagkataas nyo ng dalawang yan, lagyan na ulit ng panibago sa baba para tuloy-tuloy. Mga kamasa, check na natin kung luto na. Ayan, medyo pula na siya. Ayan, kapag ganyan, okay na yan. Luto na po yung ganyan. Huwag nyo na masyadong papulahin kasi titigas. Kailangan medyo half cook lang. Ayan, okay na po yan. Tamtama na luto. Then pagkahango nyo ng taas, pwede nyo na rin itaas yung nasa baba. Kahit hindi nyo na hintayin pumula. Okay na yan, pupula na rin yan. Then salangan nyo na uli ng panibago sa baba. Ganun lang po ang pagluluto ng pandesal, tuloy-tuloy lang. Ayan, ito na po ang ating finished product ng pandesal. Pwede na po nating ibenta yan. At naghihintay na lang po tayo ng customer. Nagbukas na rin po tayo ng tindahan. So, thank you po. Yung mga kamasa, hanggang dito na lang pong muli ang ating vlog. At sana ay nakapagbigay ulit ako ng kahit kaunting kalaman sa inyo. At good luck po sa mga nag-aaral gumawa ng pandesal. At sa papasukin yung negosyo, nawa po'y mapagtsagaan nyo rin dahil sa mahal ng bilihin ng ingredients. Pero tsaga lang, nakakaraos din. So, Ma'am Veronica, thank you po. Sana po mapanood nyo itong video na to. At good luck po. Try and try lang po hanggang sa ma-perfect nyo. Basta sundan nyo lang yung procedure ko. Kung nalalambutan kayo dun sa timplada ko, pwede naman kayong mag-adjust ng tubig. Pwede kayong magbawas ng kaunti para hindi ganun siya kalambot. Pero yan po kasi yung maximum ng tubig ko, yung lambot ng gusto ko eh. Malambot po kasi yung pandesal kapag ganyang malambot din ang masa. Pero sana masanayan nyo ding magmasa ng ganyan. Ano lang po yan, mantika lang ang katapat nyan. Huwag nyo po sasabuyan ng harina. Kasi maaaring kumunat po yung masa nyo kapag harina. Mantika lang po para hindi tumikit sa kamay. At yun lang po. Maraming salamat po muli sa inyo lahat. At maraming salamat po sa inyong suporta, sa mga subscriber. At kahit sa mga hindi nagsusubscribe, maraming salamat pero nanonood sa ating video. Thank you po sa inyong lahat. God bless. At hanggang sa muli po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye.